Pagkain po ang isa sa mga pangunahing problema ngayon ng ilang nakaligtas sa lindol sa Daan Bantayan sa Cebu. At may ulat on the spot mula po roon si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, gutom at desperado na nga ang maraming taga rito sa Daan Bantayan sa Cebu matapos nga ang malakas na lindol na tumama dito. Kaya naman, Connie, dito sa plaza ng kanilang bayan ay talagang maraming mga residente ang naririto at nag-aabang sila ng mga dumarating na sasakyan para nga sa pag-asa na makakuha sila ng kahit anumang ayuda. At ang mga tao dito nga, Connie, kanina ay may pumila nang may nakita lamang na may pumaradang sasakyan. Ayon sa mga tao, akala nila ay mayroong magbibigay na ng tulong. Ayon naman kay Mayor Gilbert Arabis Jr., ang alkalde ng bayang ito, may mga nagbibigay na ng tulong pero hindi raw sapat sa mga apektadong residente na sa 32,000 lahat-lahat. Pero magpo-pull out na raw ng goods sa DSWD ang munisipyo para mapunan ang kakulangan sa pagkain. Isa naman sa Heritage Church ng Cebu, ang Santa Rosa de Lima Parish dito nga sa Daan Bantayan, ang nagtamo ng matinding pinsala. Wasak ang harapan nito kaya off limits kahit pa nga sa mga taong simbahan pati na sa publiko. Ayon kay Father Randy Nebria, parish priest, sa ngayon ay sa kapilya na lamang sa gilid ng simbahan muna sila nagmimisa. Nakipag-ugnayan na raw sila sa mga taga-archdiocese kaugnay sa magiging rehabilitasyon ng kanilang simbahan. Kaninang madaling araw naman, Connie, ay may malakas na aftershock muli na gumising sa mga tao. Isa naman ang Suba Bridge sa labis na naapektuhan ng lindol sa paligid ng munisipyo ng Daang Bantayan ay marami rin tayong napansin na bitak sa lupa. Nagbitak din ang municipal building kaya wala nang nag-oopisina roon. Yung mga taga BFP nga, Connie, ay kinuha na ang mga gamit sa tanggapan doon sa munisipyo. At Connie, walang nasawi dito sa Daan Bantayan sa nangyaring malakas na lindol. Pero 29 na mga residente nila yung nasugatan at yung iba dyan ay malubha. Itinakbo na sa Cebu City para sa karampatang lunas. Pero Connie, ang main concern ng mga taga dito talaga ay yung pagkain at tubig at syempre yung iba naman humihiling din ng trapal at nung mahihigaan nila sapagkat ngayon, Connie, dahil nga patuloy pa rin yung aftershocks. Kanina madaling araw, nagising tayo sa napalakas na pagyanig na aftershocks. Ang nangyayari, Connie, ang mga residente talagang sa labas lamang ng kanilang tahanan natutulog. Yung iba nasa mga plaza, nasa mga open spaces, nasa mga basketball court dahil ayaw muna nilang pumasok dun sa kanilang mga tahanan dahil nga yun nga nauulit-ulit pa rin yung malalakas na pagyanig, Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz.